ang napili dito ng Onyx 9 Lives. They are all set up. They have that Moskov for a possible split push. Kasi afford naman ng kanilang ng kanyang mga kasama na tumagal sa team fight. Tumagal. Diba? Dahil merong Baxia, merong Angela, unless mauna ang Smart Omega Neos. Kasi kung hindi pa naka-hard guard ang Angela, magiging easy target siya para dito sa Julian ni H2. Oo, so parang ang mangyayari, magtutuloy pa rin yung Onyx 9 Lives onto using that 4-1 strategy dun sa Moscow. Pero ang worry ko dito kasi, kulang talaga sa damage yung 4 na miyembro kung wala si Nosha. Oo, ang hirap para sa kanila. Tatagal sa laban, yes. Nakayuren, lalo na si Dan. Kung mag-hybrid tank build pa si Dan, talagang matagal for Onyx 9 Lives na tunawin ang mga members dito ng Smart Omega Neos. Locked in na ang 5 heroes ng dalawang kupunan. Ruby, Julian, Aurora, Matilda, Harith para sa Smart Omega Neos. Angela, Baxa, Moscow, Badang at Susan para sa Onyx 9 Lives. Muli, kaninong pangarap ang mas abot kamay? And to this game number 1, makikita natin agad yung identity ng dalawang kupunan na sobrang layo ng agwat. Diba? Nandun yung playstyle na ini-expect natin for both of these compositions. The only thing na aabangan natin kung paano i-execute. Yan, and nagpakita na kagad sila ng difference sa isa't isa. Kasi talagang iba yung magiging execution ng kanilang lineup dito. We don't know yet how are they gonna maximize the Moskov sa kakulangan nila ng damage and those Zushin and Angela para sa mga pokes nila during the objective takes. Pasok tayo sa Land of Dawn. This is game number 1, Smart Omega Neos versus ang Onyx 9 Lives. Medyo kalmado pa naman ang mga pangyayari. This is what to expect din sa composition ng dalawang upunan up until their ultimates, up until their level 4s. Maya-maya pa. Kalmahan muna nating lahat. Kasi ang gulo ay namumuo pa lang. At ni Ultimo Repolyo ngayon, attempt pa rin naman from... Uy! He actually got it in front of 3 members from Onyx 9 Lives. Parang inagawan bigla yung bata ng Candy eh. Ganun lang yung ginawa eh. Dumaan lang para kunin and that is somewhat na lamang ng Smart Omega. Yung 158 na yan, dahil yan doon. Di ba? Nag-try lang naman siya eh. Yun yung kakaiba sa mga, yun yung difference sa mga usual na explainers natin at sa MD and MPL. Yung mga explainers na ganyan, hindi yan tumatambay. Talaga hanggat maaari kung kaya niyang umikot at sumilip. And that, Little Wanderer, pwedeng ma-maximize yung kawalan ng Lito dito ni Kane kung malalamangan siya ni H2 sa retrihan. Ngayon na parehas naman silang level 4. Nag-aabang na rin itong si Kyurem at alam niyang papunta si Lanzo at si Kane doon sa pwesto na yon. Pero talagang naghihintay pa sila ng perfect moment. Medyo masakit yung pokes na manggagaling sa Smart Omega Neos. Mapipilitang umuwi si Sean. That's a delay into the mid lane para dito sa Onyx 9 Lives. Lalo na sa paglabas ng Turtle, alam yan, kalkulado ng bagong barangay na matagal-tagal pang babalik si Sean at hindi siya magkakaroon ng Crimson Beacon. Mag-a-attempt yung gulong. Pero si Kane, para yung makakakuha ng pagong sabay na bakuran. Nilanso ang tatlo mula sa bagong barangay. May iwan sa loob, pero may katana or may kadena na dala. Doon si H2O palabas. Kanina pa, kung inagawan nyo kami ng Lito, sige, aagawan ko kayo ng Pagong. Yun yung naging ganti agad ni Kane doon sa laban. And with that, biglang nag-even out yung nangyaring trade doon sa laban na yon. At kahit papaano tablado pa rin ang estado ng laban si Dan! May pagulat si Dan. Kami naman sa may gitna. Natapuan doon si Kaloy. Sean, sakto yung Crimson Beacon para makatakas sa kamatayan. Kill over the Turtle. Yun yung naging response ng bagong barangay. Kita mo yung ambay Yung pagtumayo ng ganun, alam mong nakaredy yung kamay doon sa ulti-player. Bawi ako, Lord, sabi dito ni Dan. Kasi kanina, napaganda kay Kane yung I am offended. Napasok siya sa Reaper. Doon sa Turtle Cave. So, yung ganong klaseng, kumbaga, rebound kagad, bawi ng Smart Omega, hindi mailalayo ng Onyx 9 Lives. Probably their momentum and their lead. Ganun kadali Yung burst para sa Smart Omega Neos, isang I am offended, isang latag ng Frigid Glacier, basic na basic lang for Smart Omega Neos na pumatay at kumitil ng isa mula sa Onyx 9 Lives. Pero Yun let's naman. talk about doon sa Gold Lane, Nosa and West. Wala pa. Kalma. Yung dalawa na yan, hindi yan gagalaw kung wala yung mga kalab team nila. Hinihintay ni West si Sika, hinihintay ni Nosha, etong si Sean, pero si Kaloy mamaya sa tingin ko ang pwedeng maging katandem niya
Though, nagparamdam kagad si West sa may gitna rin. May namumuong bakbakan. Pero iwas pa rin ang ginagawa ng Onyx 9 Lives. Nagiging masyadong disiplinado yung galaw ng dalawang kupunan. Alam natin na pareha silang may tendency maging sobrang agresibo Oo. during the early game. Pero right now, we're looking at two different teams doing the same thing. Maging disiplinado lang at maging kalkulado ang bawat aksyon. Sumilip si Kyurem doon. Nakita niya si Kane. Pero dahil Matilda naman at walang masyadong hold, crowd control, pero off-cam kill, it's H2O getting. Kanina pa niya yan. Inaamba eh. 'Di ba? Pero ang gulo dito na nasa mid lane hindi pa rin humuhupa. 'Di ba? Oo. Talagang nagiging masikip ang mid lane for both sides. They're not giving up that middle lane, setting up for the turtle. At nauna na naman ang bagong barangay sa may pagong. Nanggugulo si Dan sa may backline, hindi pinapagalaw. At hindi na nga nakapasok ng tuluyan si Kane. Pero Habol. maghahabol ang Wildcat. Maghahabol, Turtles Pusanza. Dan! I'm offended, Dan! Pero siya yung mapapunish. Sean nga lang, napagita. Pati si Kane ay mawawalang parang bula. Sino siya? Nasa may backline. At sabay sinisipat sila H2 Sean with a kill. 3 members down for OMGN. 3-1. Pero hawak ng Smart Omega yung turtle. Pero dahil doon sa tatlong buhay, ay nakalamang pa ang Onyx 9 Lives. Pati yung Torres sa gitna, sinusugod na. Papasukin pa rin sa loob. Lanzo with a setup and Nosha with a kill. Si West pa ang kanilang napas lang sa loob mismo ng Torre. Anong walang damage? Kung sama-sama kami, merong mabigat na damage ang Wildcats. What a good bounty na nakuha ng Onyx 9 Lives. That's the West Side Kela dying on the mid lane together. Yung Torre pa na gustong basag-basagin. And this time, looking at the instant replay, napakaganda ng hold na ginawa nila against Kane. Kaya nakuha ni H2O yung turtle. Pero because of the innate survivability Yun na nga. meron ng composition ng Onyx 9 Lives, silang pakialam. Basta mas matagal ang laban, pabor sa amin yan. So I'm expecting them to be more aggressive para maiwasan nila yung mga puro team fights lang yung bakbakan. Yung mga papitas-pitas, importante yun sa Julian. It's time para tignan kung magkakatotoo ba o babalik ta rin ang mga sinasabi natin ng mga players na to for Smart Omega Neos. Looking at the items, ganda rin ng first pick off ni Dan with that Radiant Armor. Oo. Kaya pala nagtatagal siya kanini. Bakit yung pagbato sa kanya ng mga batya, yung pagligo niya ng mga paro-paro sa Lantern Flare, hindi siya masyadong masasaktan ng todo. Pero dahil nga wala siyang physical armor, siya yung magiging kryptonite niya every team fights. Oo, siya yung pinaka mag-aano doon sabi natin mag-benefit from that. So, well, for Smart Omega Neos, ang tingin kong iniisip din naman ni Dan ay hindi naman kasi agad-agad sasama si Hindi Nosha. pa, oo. Nandun yung presence ng mga split push, pero for the turtle fight, Ganito, Crimson Beacon and Heart Guard doon. At si H2 pa rin na makakakuha ng pag-go, pero napakuran na naman sila ni Lanzo. Makakataka, si Sika yung naiwan, maghahabol ang Wildcats. Si Dan, ang pilit hinahanap. Sean, binitbit papalabas sa may bakod ni Lanzo, pero may sundo. Kyurem with a guiding wind. Hindi yung pinakamaganda for Smart Omega Neos, yung kakayahan nilang makasurvive. Pero teka lang, yung dalawang gold laners sa kanina pang spasyo lang ay nagbibigayan din. Look at West, look at Nosha. Nagpaparamdaman sila. Ganito Oo. na ako kasakit. Ikaw, gaano ka kasakit? Nagsukatan na ng damage. Ah. Kanina pa kasi nag-iiwasan eh. Ngayon, kanina si West talaga yung naghahamon. He knows that he has the early advantage with those synchro fissions and the pokes. Magical damage ng Harith. Pero ngayon, kaya na ni Nosha. Dahil nga yung Spare of Misery, pag tumama yan at nadikit pa sa bato si West, yung DPS na meron na. Itong kanyang Golden Staff and Corrosion Sight is enough. Piling ko papunta pa siya sa DHS na. Oo, Then, DHS na to. O di kaya pa Wind of Nature, pero I doubt dahil magic damage naman talaga yung pinaka-damage output ng Smart Omega Neos. And looking at it, Pero- nagiging kalmado na naman Napaka-aggressive ng build niya, no? Usually, mag-ano ka dyan, mag-magic blade ka eh. Oo, yung kahit magic blade lang, Kahit hindi magic rose blade, gold. pero hindi siya nag-chop suey. Talagang rekta damage item. Alam niya na kailangan ako ng maaga ng kakampi ko, so I need to build those items as early as possible. And I'm not gonna be surprised if Nosha joins the next team fight. Dahil siya yung pinakapanggagalingan naman ng Oo. damage output. Kaso nga lang, medyo tumichepit, pumipitik lang ng mga paunti-unting tore dito. Ang Smart Omega Neos, alam din nila na hindi pa kaya ng team fight, so iwas muna. That's the time I saw the beauty of the Matilda. Nakapag-split push din sila kahit pa paano. Yun yung expect natin pag may mati. Lalo na kalaban mo Moscow, talo ka talaga sa mga isolation. Tingnan mo yung ginawa dito ni Nosha. Binabantayan natin yung item niya, pero yung Torre, tinatrabaho niya,
nabasag na pala niya yung mga tore dito sa taas ng Smart Omega Neos. Actually, pinapansin pa nga natin siya dun sa lagay na yan. Oo. Pero hindi natin napansin na ilang tore na yung nilalagas niya. Trabaho lang. Diba? Para sa kupunan ng Onyx 9 Lives. And now for this Lord, ito yung sinasabi nating drastic change sa priorities ng dalawang kupunan. Kaya ulit gawin ni Dan ang kanyang trabaho na mailayo at makontrol si Kane. Anytime Nosha will travel. Shansu back and the lane. hard guard coming in. Lanzo on the backside. Winter Crown popping out. Nag-yelo. H2! Si Sika sa kanyang Pride of Ice. Sika ay tutumba pero nakuha pa rin ng bagong barangay yung pagong si Nosha. Hindi na nga pumunta sa bakbakan pero maiiwan si H2O. Tamang enhanced sword na lang pero hindi yun sapat. Nosha still doing his job Nosha! up top. Samantalang may bakbakan na doon. Si Nosha pa rin. Tutuhog kay Dan. Sakit na masyado ng kanyang mga sibat. Ay, Pero nako! nahatak papasok. Basag yung tore. Pero, Kaya pa rin ay, Dan. ay! Nakalawit sa sibat. Nosha! Outplay. Nosha tried it. Pero nanaiga pa rin ng kaunatan ni Dan. Pero 4-man down yon para sa Smart Omega Neos. Kanila nga alang din naman yung Lord. Still, they are breathing fine kahit medyo head underwater na ang Smart Omega Neos. Wala yung inhibitor turret sa itaas. Pero yung baba, sinusubukan na rin sa lubungin ng Onyx 9 Lives yung Lord. Grabe yung ginagawa dito ni Nosha. Di ba naipapanalo ng Onyx 9 Lives yung mga ganong klaseng trade without Nosha. Hard guard. Pero masyadong napalalim yung gulo. Pakot na naman ni Lanzo. Nasa pa yung dalawa. Nabuhat pa palabas doon si H2O. Burst One on more Lord. time. Crimson Beacon. Hard guard. And the Love Waves popping out. Patay doon ang Humble Beast. At doon magtatapos ang pagtutuos. Maback out muna ang Onyx 9 Lives at aalis. Pero because of what they did, na-expand yung kalamangan into 1.84K. And looking at the items, handa na rin silang lumaban ng Sabayan. Oo. Imagine, Sabayan, na 4 lang sila. And here comes our player Wow. trivia. 500 assists ang meron na si Curem on his MDL career. That's another milestone for the Smart Omega Neos. Yung gold lead natin, napansin mo kanina, Kuya Joshi Cakes, hindi ganun kalaki. Oo. Sa dami ng mga pangyayari. Pero sa tingin ko, ang pinaka-iniinda ng bagong barangay ay yung ginagawa ni Nosha. Yun na nga, natatalo sila dun sa mga team fight na kung saan wala pa si Nosha. Paano pa? Pag nandun na rin siya. Di ba? Dating nakita natin yung ganyang klaseng playstyle ni Nosha, nakasan. Ganun naman talaga yung expect natin. Pero Oo. Moskov, again, split push is natural for a Moskov, but expecting him to teleport, hindi na niya ginagawa yun kasi hindi na siya kailangan. Oo, we got it covered. Sabi ng Onyx Direct 9 Lives. push ka lang dyan. Sige, diyan ka na. Gusto mo, lumipat ka na rin ng... Hindi ba? Hindi siya lilipat ng team. Lipat ng lane. Lipat ng lane. Kababa naman kasi yung Oo. trabaho niya. Tingnan mo, siya pa yung nakapronta. And kapansin-pansin din, yung hard guard, nagagamit lagi kay Sean. So gusto talaga ng Onyx 9 Lives na magbabad ang Smart Omega Neos sa mga lantern flares para matagal din. Kasi ang kapal ng shield. Meron ka ng shield sa Crimson Beacon, tapos may shield pa ng Oo hard nga. guard. Di ba? Puro ka shield. Di ba? Galit ka ba sa ano? Siya na yung bagong endorser ng Gluta, hindi na yung Oo. Esmeralda. Hindi na. Shield. Kung shield, namumuti yung buhay. Galit ka ba sa sakit? Galit sa sakit, may malasakit yan eh. Di ba? Putlang-putla na nga si Jun eh. Pero Ayun, tinan mo, may shield na naman. Nag-blood wings pa. Blood Wings Punk. Grabe, may utang pa nga yung HP niya eh. Pwedeng maging all white. Pwedeng all white na O, eh. teka lang, napansin siya at nakita na medyo mag-isa. Kaso doon may nagdadrive, may gulong na gumugulong, pero umatras na lang. Kalmado pa rin yung mapa kahit may Lord na. You can see the position. Opposite side pa ng mapa. Naroon ng mga teams natin pero nagsimula ng pumwesto. Ito ko po na ng Onyx 9 Lives. They're expecting na hindi na aabot sila West at si Curem sa pag-ikot doon sa may Lord Pit pero mukhang makakasalubong sila ni Nosha. Teka lang alam din kasi ni Sean na siya yung pinakamagandang mang-zone at this point. Hindi siya agad-agad mababurst. Pero pwedeng andun pa rin yung ingat eh. Kasi nakita na natin agad. Looking at this, another milestone, 200 assists para kay Kaloy. Grabe, no? Lalo na ngayong season. Di ba? Yung mga assist niya, mga setups niya dito, numbers, sobrang tumaasa para dito kay Kaloy. Another milestone this time. Roamer. Sa Roamer, yung mga milestone natin. Di ba? May teka babakit lang. kagad. Ipit ka ni Lanzo. Si Dan makakalabas. Ginamit na kanilang fist break freeze. Crack si Naku, Dan. reverse. Yung biglang mawawala pero nakatakas pa rin ba? Hard guard. Napalaman pa rin si Tito Dan. Kaya lang si H2. H2O. Pinagsisipat at dinaganan ng gulong. At Nosha. naghihingalo doon si West. 3 members down for bagong barangay. Inilabas pa yung yelo pero nasundo muna dito. Sika mabubuhay pa rin pero naitaboy na
ng Wildcats ang bagong barangay. Ngayong wala na yung retry holder, they can go for the Lord. Pero teka, iba yata yung plano ng Rekta. Onyx 9 Lives. Rerekta sila sa itaas na bahagi ng mapa. Ito na ba ang simula Naku po! ng katapusan? Ito na ba ang pagkatok ng Wildcats? Nagpa-yellow with the Frigid Glacier. Dinidelay ang mga sitwasyon. Pride of Ice popping out. Pakot ni Lanzo. Nabuhay muli si Dan. Makakatulong ang makakatuwang ba siya dito Tower ni Kyoren? lock! Tower lock kay Nosha. Sabay ng Tortoise Busans. Walang nagawa ang bagong barangay.